pagkatapos ng pangyayaring iyon, halos nakakakita na ako ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Tawagin niyo na lang akong Lito. Laking probinsya ako at kwentuhan ko kayo tungkol sa isang karanasan ko. Masaya akong nakinig sa anunsyo ng mayor namin sa probinsya na may paligsahan ng motorsiklo. Kahit anong motor ay pwede, basta't makuha mo lang ang pulang bandera na itinago sa isang lugar sa kabundukan. Kapag nakakuha ka ng 10, may premyo kang 5,000 at kapag 15 naman, 10,000. Kung nakatira ka sa isang probinsyang maliit lang ang kita, napakalaking bagay noon sa amin na pagsasaka lang ang ikinabubuhay. Kaya't marami-rami rin ang sumasali sa paligsahan. Excited na makita ng maraming pulang bandila na itinago sa kabundukang na aming madadaanan. Dahil may edad na ako at luma na rin ang aking motor, ay minabuting kong mahuli na lang kaysa magkompetensya sa mas bata. At sa unahan naman ay may biglang nagbigay sa akin ng isang matanda na pulang bandila. Hindi na siya nagpatuloy dahil sumama ang kanyang pakiramdam. At pinayuhan niya akong mag-shortcut na lang dahil ang ibang matatanda ay nag-shortcut na ng daanan. Para mauna sa zone, kaya nag-shortcut na rin ako at sinundan sila. Napangiti kaming mga matatandang motorista dahil nauna kaming nakakaipon. Ako, nakakuha na ako ng 3 pulang bandila. 2 na lang ang kulang at malapit na ang 5,000. Bigla na lang huminto ang isang kapwa matandang motorista at nagsabi sa amin, "Alam ko ang isang daan papuntang Zone 8. Sigurado, makakalima kayo pag dumaan kayo roon." Sumunod kami sa kanya. Sa kalagitnaan ng daan, bigla na lang nagloko ang motor ko. Kahit anong padyak ko, ayaw na nitong umandar. "Parang power flags lang yan," sabi ng isa kong kasama. Binigyan niya ako at hinatakang sumunod na lang sa kanila. Sa huli, naiwan ako mag-isa sa gitna ng kagubatan. Sinusubukan ayusin ang sira kong motor. Nang umandar na ang motor, pinahagurot ko ang takbo. Ilang minuto akong nagpatakbo nang mabilis hanggang sa napansin kong bumalik ako sa dating daanan. Nagdadalawang isip ako. Ito na ba yung punong napansin ko kanina? Para masigurado, nilagyan ko ng markang X ang puno. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa may napansin akong isa kong kasama na naiwan din. Hindi ko sana siya hihintuan, ngunit bigla siyang napasigaw na sasama na lang raw siya sa akin at iiwan muna niya ang kanyang motor. Tila balisa siya at pinagpawisan ng malamig, kaya pinasakay ko na siya. Medyo nainis ako dahil mas lalong babagal ang takbo namin. At isa pa, mga matatanda na rin ang nagtutulungan sa isa't isa. "Pare, wala bang ibibilis tong motor mo? Nananlamig ako, pare. Kita mo, tumatayo na ang balahibo ko," sabi ng aking kasama. Sa una, hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkakaganoon. Tila siya'y takot na takot. Pinahagurot ko naman ang takbo. Ngunit napahinto ulit ako dahil nakita ko ang punong minarkahan ko ng X. Medyo namutla kami pareho ng kasama ko. Tiningnan ko siya upang siguraduhing tao nga siya. Medyo nawala ang kaba ko nang makumpirma kung tao talaga ang kasama ko. Siya rin ay halatang takot na takot. Na-share naming pareho na dapat naming ibahin ang daanan. May nakita kaming parang bakas ng daanan ng motor. Kaya doon na kami tumuloy. "Pare, tutuloy ba tayo rito? Sementeryo ito," tanong ng aking kasama. Ang kanyang boses puno ng pangamba. "Kitang-kita mo naman, pare, ang daanan ay tuloy-tuloy sa gitna ng sementeryo. Wala naman akong makitang ibang daan.
Mas matakot pa tayo sa buhay pare kaysa sa patay. Baka sa dulo nito ay Zone 8 na, saad ko sa kanya. Sinubukan kong magpakatapang. Dahan-dahan kaming napadaan sa gitna ng sementeryo. Napaisip ako na ito pala ay sementeryo ng mga lumad. May mga damit pang nakasabit sa mga krus, mga damit ng mga yumao. Sa unahan naman, may nakausling kahoy na kabaong. Bigla kaming napahinto nang may marinig na umiiyak. Nagkatitigan kaming dalawa at sabay kaming nagtungo sa direksyon ng iyak na nagmumula sa isang kakahuyan. Ngunit nang unti-unti na kaming papalapit, bigla itong nawala. Dahil doon, mabilis kaming napabalik sa motor, kasabay ng pag-ulan ng malakas. Hindi na ako nagdalawang isip at pinahagurot ko ang takbo. Muntik pa kaming mabalian ng buto dahil sa lubak-lubak na daan. Sa kabutihang palad, may isang lumang bahay na walang nakatira at doon kami agad nagpasilong. Sa sobrang lakas ng ulan, halos hindi ko na makita ang harapan namin. Sumilong muna tayo pansamantala, sabi ko sa aking kasamahan. Napansin ko na lang na parang naihi sa salawal ang kasama ko habang nakatingin sa likuran ko. Dahil dito, napatingin na rin ako. Laking gulat ko nang may makita akong isang dambuhalang anino sa loob ng lumang bahay na tila tumatawa sa amin dalawa. Napaurong ako ng bahagya at hinila ang kasama ko na hindi na makakilos sa matinding takot. Bigla na lamang bumumukas ang pintuan. Sa sobrang takot, napatakbo kami. Ngunit napahinto ako dahil hindi ko maaaring iwan ang aking motor. Para sa akin, walang motor ay walang hanap buhay. Dahan-dahan kong hinila ang aking motor habang hindi inaalis ang tingin sa nakabukas na pintuan. Takot na takot ako na baka paglingon ko ay nasa likuran ko na siya. Habang unti-unti na akong papalayo sa lumang bahay, agad kong pinaandar ang aking motor at pinahagurot ang takbo. Hindi ko na malaya na 30 minuto na pala ang nagdaan. Pagkatapos ay may nakakita sa akin. Hinahanap na pala kami. Dahil 5 oras na palang tapos ang paligsahan, ngunit hindi pa kami dumadating na mga matanda. Bigla na lang napasigaw ang isang motorista na nakakita sa mga matatandang motorista. Nakita sila sa bangin at sa kasamaang palad, isang matanda ang namatay. Malamig na pawis ang tumatakbo sa aking katawan nang mabalitaan ko kung sino ang namatay. Iyon ay ang aking kasama kanina. Ngunit may katanungan sa aking isipan. Kung namatay siya kaagad pagkahulog nila sa bangin, sino ang kasama kong umangkas sa motor ko? Sino iyong nauna pang tumakbo, papalayo sa kubo? Naalala ko ang malaking anino na aming nakita. Mas lalo akong nanginig sa sobrang nerbiyos nang maunawaan ko. Nang tumakbo siya, para siyang nakalutang sa hangin at bigla na lang siyang nawala sa lugar na pinagtakbuhan niya. Simula noon pagkatapos ng pangyayaring iyon, halos nakakakita na ako ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Baka ito na yung sinasabi ng mga matatanda na kapag malapit ka ng mamatay, may mga bagay kang nakikita na ikaw lang ang nakakakita.